Na-freeze maaga ang account. Kwamimi. Tingnan ko kung paano mo pa ako ibaon. Sandali. Anak, Sandali, mga tagabatas. May pagkakamali ito. Hindi makikisangkot ang anak ko sa una, laundering. ang anak ko hindi siyang ganyang tao. Pakiusap, maawa kayo. Sinong nagsabi na hindi siya? Sinong nagsabi na hindi siya? Mga kaibigang mamamahayag, siya ang asawa kong si Zhao Chen. Ako si Go Mimi, pipiliin kong kalabanin ang pamilya at ididiin siya sa paglilinis ng salapi para sa banyagang sindikato ng panloloko. Ano? May, anong sinasabi mo? Si Chu Chen ang asawa. Anong klase siyang tao? Di mo pa ba alam? Tanan na, bilisan, sabihin sa kanila ang anak ko sa bagay na to. Walang kinalaman. Itay. Ine. Hindi niyo talaga kilala ang ugali niya. Anong ibig sabihin nito? Kung walang ebidensyang maliwanag. Magreklamo ba ako sa kanya? Ano? Ikaw ang nagsumbong? May. Si Zhao Chen ang asawa mo. Bakit mo siya inilagay sa alanganin? Bakit? Ikaw, Wala akong binibintang sa kanya. Meron akong ebidensya. Pero tama ka sa isang bagay. Dahil siya ang asawa ko. Hindi ko kayang basta na lang manood habang naliligaw siya ng landas. Ang pamilya namin. Paano magkakaroon ang pamilya ng ganitong Miranda, hindi dapat sabihin ang mga bagay na ito. Tama ang ginawa ni Maymay. Ang pagtuwid sa sariling malaking tapang ang kailangan? sa tingin kayo, dapat si Maymay makuha ang titulo ng 10 natatanging kababaihan ng panahon. Diba? Tumahimik ka. Sir na tagapagpatupad ng mag-asawa kami ni Zhao Chen. Namamahala sa pananalapi ng kumpanya. Kanina lang, nalaman ko na ang account niya ay merong 10 bilyon na hindi alam ang pinanggalingan. Sa pag-imbestiga, nalaman ko na tinutulungan niya ang mga krimen na grupo sa ibang bansa sa paglalaban ng pera. anak, Ang USB na ito. Nandito ang MGA bank statement. Salamat sa iyong pag-report. Naitiyak ang seguridad ng mga ari-arian ng mga mamamayan. Ushen. Kahit asawa mo ikaw ang nag-report, ano pa ang masasabi mo? Ako, si Ji Chen. Kapag napunta sa kulungan, dapat seryoso kang magbago. Huwag mong sayangin ang mga hirap ko para sa'yo. Ikaw. Magandang kapatid. Huwag kang mag-alala. Pagpasok mo sa loob, ang asawa mo, ang mga magulang mo, pati ang kumpanya mo, alagaan ko lahat para sa'yo. Ano ang Dalang siya. walang haya. Senali lang. May sasabihin ako. Zhao Chen, tumulong ka sama-sama para maglaban ng pera, kasalanan na iyon. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang sa loob ng kulungan. May ebidensya ako na hindi ako ang gumawa nito. Sigurado ka bang ang makukulong? AKO talaga? Ano? Malapit nang mahuli pero matapang pa rin magsalita. Wala ka talagang kahihiyan. Mahal. Alam kong ayaw mong makulong. Pero ang batas ay walang takas, maluwag man pero hindi nakakalimot. Nagamali ka. Siguradong kailangan mong pagbayaran ito. Kami ni Zhao Chen ay mag-asawa. Pero kang mali talaga. Sa harap ng katarungan, walang sinuman ang pwedeng umiwas. Kaya siguradong hindi namin siya poprotektahan. Tama ang sinabi mo. Ang laki-laking tao, wala kang asawa na may bite. Kung lahat ng tao ay may ganitong klaseng kamalayan, tiyak na bababa ang krimen sa lipunan. Malinaw na ang ebidensya. May sasabihin ka pa ba? Tama ang sinabi niya. Kapag may maling ginawa, dapat lang parusahan. Pero hindi ako ang dapat parusahan. Mga tagapagpatupad ng BAT, sigurado kayo kailan oras ng money laundering. Anong oras iyon? Alas 5:30 ng hapon. May problema ba? Siyempre may problema. Simula hapon, alo na wine media. Kasama ang tauhan, hindi umalis kahit saan. O kaya Ano ako ang gumawa nun? Imposible. Nagsisinungaling ka. Kitang-kita kita sa opisina. Paano ka nandito? May monitoring dito, kasama pa ang mga tauhan. Makikita agad kung nagsisinungaling ka. Ginoong enforcer, kung totoo ang sinasabi niya, hindi ba ibig sabihin nito ay may pagkukulang kayo sa trabaho? Ginoong Enfor, hindi nagsinungaling ang anak ko. Magkasama kami buong hapon, walang kahit saglit na paghihiwalay. Oo, kami lahat ay pwedeng Tito, tita, mahal ninyo ang anak ninyo. Pero huwag kayong magsinungaling. Tulungan ang anak mo. Ang tanga ko noong piniling magpakasal sa pamilya nyo.
Totoo nga, kung ano ang anak, ganoon din ang magulang. Walang maayos sa pamilya nyo. Tumahimik ka. Wala kang kaapatang bastusin ang magulang kahit hindi kayo maniwala sa kanila. May mga opisyal ng korte pa rin dito. Tama ang sinabi niya. Tama ang sinabi niya, lumabag si Zhao Chen sa Labor Law Artikulo 50 sa hindi pagbabayad ng sahod at pagtanggi sa pag-areglo. Gumagawa na ng sapilitang pagpapatupad. Simula alas 4:30 hanggang ngayon. Nasa kontrol namin siya, buo ang surveillance footage, ipinapakita na hindi siya umalis. Ano? Paano nangyari ito? Impossible naman to. Alam kayo na, ang anak ko ay inosente. MGA kasama. Sigurado ibang tao ang nahuli. Gusto ko lang tanungin, kung wala ang tao sa lugar ng krimen noong nangyari ito, ano niya magagawa ang krimen? O bakit naman? May taong sinadyang gawin itong pahirap sa akin. Ano na ang gagawin ngayon? Mahal. Wag kang magpanic. Ako ang gagawa ng paraan. Tunay ngang dating henyo sa batas ang talas ng utak mo. Sa oras ng insidente, nakakulong ka, hirap paniwalaan may klaseng pagkakatugma. Isa lang ang paliwanag. Lahat ng ito plano mo na para malinis ang pangalan mo. Hindi mo kailangan magpatakbo ng pera. Baka may kasama ka sa plano. Ikaw na. Hindi kailangan ang presensya para maglabas ng pera. Di sapat ang alibi bilang ebidensya. Napatunayan ng anak ko na wala siya sa lugar ng insidente. Ano pa ba ang gusto nyo? Lumuhod na ako sa inyo. Parawar nayo na siya, puibiye? Bimengin kama. Anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit laging pinagbibintangan? Bakit nga ba? Hindi namin siya pinagbibintangan. Kayo ang laging kumukupkop sa kanya. Gayon may mali siyang nagawa. Kayong magulang niya may pananagutan din. Tama na. Zhao Chen, malaki na nga ang kasalanan mo, tapos ang yabang mo pa. Baby. Alam niya na di na siya makakaligtas sa parusa. Nainis siya na yan, DBA? Kayong utak na ganito. Nagabala pa kayong manira ng tao. Alam ba ang sapilitang kagpapatupad? Hey, paano last 5 ba? Lahat ng account ko ay na-freeze na. Paano pa ako maglalabas ng pera? Ano? Tama. Si Zhao Chen hindi nagbayad ng sahod, tumanggi sa mediation, at inaksyonan legally. Alas 5:30 ng hapon. Sa pilitan na freeze ang lahat ng kanyang account. Bank statement. Bilisant mo i-check. Ayon sa statement, pumasok ang 10 bilyong pondo alas 5:30. Dahil na-freeze ang account, hindi naging matagumpay. Ano? Paano nangyari ito? Imposibleng hindi ito nagtagumpay. Alam mo na to ginawa mo to intentionally, DBA? Nayon, pwede mo bang sabihin kung bakit mo ako siniraan? Ginoong Zhang, ikaw ba ang naninira kay Ginoong Zhao? Renfwa, bilang asawa ni Ginong Zhao, bakit mo siya sinisiran? Hindi ko ginawa. Huwag akong tanungin, sagot lang, huwag magtanong. Tahimik muna kayo. MJ Akazama. Ipapaliwanag namin ang detalye matapos ang kaso. Ipapabatid namin ito sa lahat. Ngayon, tumahimik kayo. Huwag ninyong hadlangan ang aming trabaho. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto sa aming ahensya ng pagpapatupad ng batas? Ngayon alam ng lahat. Dahil sa aming pagkakamali, maling nahuli ang tao, malubhang naapektuhan ang tiwala ng publiko. Jinung Zhu. Dahil sa mali naming paghusga, nakaapekto ito sa iyo. Kaya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Walang anuman. Hinagawa ninyo lang ang trabaho. Walang pinalalampas kahit isang suspetsado. Naiintindihan kayo. Alam kayo ang anak kayo. Sigurado akong wala siyang kasalanan. Okay na yun, importante maayos na. Kasalanan niyo, pinagbintangan, at isinakdal niyo ang anak ko, kaya siya dapat kayong maparusahan. Siempre. Hindi palalagpasin ang masamang tao. Ulien sila. Mahal, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Siya. Sinabi sa akin na naglalaban ng pera. Ginawa ko lang ito para pigilan kang magkamali. Hindi ko talaga intensyon gawin ito. Bobby, naloko mo kayo? Nakalimutan. Kasali ka rin sa lahat ng to. Maroon pa. Tayo dalawa, natulog na tayo. Kala BA papatawarin ka na. Wala.
Hindi todian, nagsisinungaling ka. Scissoring kayo, yung bibigyan mo. Anong tinatayo mo diyan? Bilisan nyo, ibalik nyo siya. Ayoko makulong. Bitawan mo ako. Mahal, alam kong nagkamali ako. Nabulagan ako. Hatawaran mo, kayo. Pribye? Jochin, ang nangyari ay isang maling akala. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Pasensya na. Basta't hindi demanda. Sige. Ibig mong sabihin, gusto mong palampasin ko kayo. Alam kayo. Kasalanan kayo. Hatawaran mo, kayo. Hindi kayo tao. Hatawaran kayo minsan lang. Ayoko makulong. Jochin, iwan ang paghabol sa responsibilidad. Pwede kitang bayaran. Kahit magano. Sa palagay ninyo, para sa akin. Mas mahalaga ba kayo? Mas mahalaga talaga ang pera. Kayo. Pera. Wala. Walang halaga ang lahat kung wala kayo. Kayo ang pinakamahalaga sa akin. Captain Joe, hinihiling kong papanagutin sila sa lahat ng kasalanan nila. Sana malinaw nyo ang buong katotohanan at ibalik ang dignidad ko. Siyempre. Hindi palalampasin ang masama. Huhulihin namin silang lahat. Ayokong makulong. Ano ang dapat sabihin? At ano ang hindi dapat sabihin? Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Jinungzu. Kahit nalinis na ang iyong suspetsa, pero may kinalaman ka sa kasong ito. Kailangan makipagtulungan sa susunod. Sige. Kung kailangan, ipaalam nyo sa akin. Okay. Kausapin mo muna ang mga magulang mo. Pagkatapos nito, hanapin mo ako sa opisina. Salamat sa'yo. Salamat. Ang hirap ng ginawa mo. Sa wakas. Tapos, Mimi, Zhonghe, ang pagdurusang binigay nyo dati. Ngayong buhay na ito, ibabalik ko lahat sa inyo. Itay, inay, pasensya na, inaalala ko kayo. Anak, alam ni inay na nahirapan ka. Ayos na ang leha. anak, sa susunod, Ano man o sabihin mo lang. Kami ng inay mo, laging nandito para sa'yo. Huwag mo nang pasanin mag-isa. Ikaw lang ang anak namin. Sa hinaharap, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Sige, pangako ko sa inyo. Pagkatapos matapos ang bagay na ito, mananatili ako sa bahay at makikipag-usap sa inyo. Hindi ako aalis. Sige, mabuti. Oo, mabuti. Tari, Nene, pasensya na sa pagbibigay nito. takot at sakit sa inyo. Pero ganito lang, makakamit natin ang kapayapaan ng pamilya. Buti na lang, mukhang nagsimula na siguro. Sige, magsalita ka. Kayo ba ni Zhao Chen ay mag-asawa? Bakit siya pinagkakanulo at inakusan? Wala akong kasalanan. Si Zhang Hiyang nang loko sa akin. Sinabi niyang si Zhao Chen ay naglilinis. Gusto ko lang pigilan ang nangyayari. Talagang di ko alam na magiging ganito ang kalalabasan ng lahat. Nagdadahilan ka pa. Nagdadahilan ka pa. Ayon sa aming investigasyon, kanina, bandang alas 5 median, Ikaw at magkasamang pumasok sa opisina ni Zhao Chen at binuksan ninyo ang kanyang komputer. Sabi, naglilipat ka ba ng palihim ng pera? Sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? Punta tayo sa opisina ni Zhao Chen. Gusto lang namin kumuha na ebidensya. I-download ang record ng bank transfer. Wala kaming ibang ginawa. Wala talaga akong alam. Gumeme. Inaalalahanan lang kita, ayon sa batas ng ating bansa. Kung aminin mo ngayon ng malinaw ang krimen, pwede gawing magaan ang parusa. Kung hindi, kapag nalaman namin ang katotohanan, magiging mabigat ang parusa. AKO. Kung ano ang dapat sabihin. Kung ano ang hindi dapat sabihin. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Gusto ko lang talaga tulungan si Zhao Chen. Wala akong alam sa iba. Ikaw. Walong pag-asa. Balang araw babayaran mo ang mga ginawa mo. Kapitan. Ano na ang progreso ng investig? Pagkatapos mabigo ang paglipat, binura nila ang bakas. Wala tayong paraan pa subaybayan sila. Pinadala ang cellphone ni Nagumimi at Zhang Hipasurin. Valahin sila nahanap na numang kainay-nalang tavagotes. Yung bank account nila, nasuri na rin lahat. Sa mga nakaraang buwan, walang nakita na kahina-hinalang transaksyon ng pera. Wala na tayong lead ngayon, anong gagawin? Kung gana, alam nila ang eksaktong oras ng transfer.
at ginamit ito para ilaglag si Zhao Chen. Ibig sabihin, Siguradong may kasabwat sila sa likod ng sindikato. tungkol kay Gumeme. Malamang nagsisinungaling siya. Pero posible rin na wala siyang alam. Mukhang, Kailangan pa nating maghanap ng lead mula kay Zhang He. Maging totoo ka. sabihin mo, Bakit pinagbintangan mo si Zhao Chen? Bago pa sila ikasal, magkasama na kami ni Go Meimei. Yung si Zhao Chen, dahil sa dami ng pera, nakuha niyang akitin si Go Meimei. Galit ako, kaya gusto ko siyang tirahin. Paanong nalaman mo ang tungkol sa paglalaban ng pera? Siyempre, aksidenteng narinig ko, nakikipag-usap siya sa tawag. Sir, nagkamali kayo, mali ang nahuli niyo. Wala akong kasalanan, siya ang totoong kriminal. Sa telepono ni Zhao Chen, walang kahina-hinalang tawag o mensahe. Nagsisinungaling ka pa rin. Pinalitan niya ng telepono. Paano mo naman nalaman? Eksaktong oras ng pera transfer ng grupo at bakit agad mong nai-report? Hula KO lang. Ball BA, Mag-ingat ka sa pananalita mo. pinaghihinalaan ngayon, Dayuhang grupo ng scam, nagpapalinis ng pera. Magsabi ka ng totoo, matulungan kaming mas magaan ang parusa. Pero kung mahuli ka namin, mas mabigat at mas malala ang parusa mo. Sir, kahit sabihin niyong naninirang puri ako, ayon sa batas, hanggang 10 araw lang ang kulong. Pwede rin akong magmulta ng 500 piso. Saka, kung wala kayong ebidensya, huwag kayong magsabi ng kung ano-ano. Wala rin akong alam. alika. Zhang He, alam mo ba? Inamin na ni Go Meimei ang kanyang mga kasalanan. At tuloy ka pa rin bang magkukunwari? Sir, yung tipong tulad ni Go Meimei, kahit asawa niya pinagtaksilan, paniniwalaan mo ba siya? Maliban kung makapaglabas kayo ng malinaw na ebidensya, magsasampa ako ng reklamo sa inyo. Para sa paninirang puri sa akin. Perkeo. Ano BA? Nandito ka lang para asranakeo? Sayang naman. Pasensya na, bibigin kita. Malapit na akong palabasin. Paglabas ko, magpapatuloy tayo, ha? Maging maayos ka. Sige, inante kita, kaibigan. Dahan-dahan lang, kasamahan. Kapitan Zhang, Anong nangyayari dito? Bagamat, sigurado kami. May koneksyon siya sa grupong kriminal sa likod. Dahil walang konkretong ebidensya. Nilitis siya sa maling paatang. Hinatulan ng 10 araw na pagkakakulong at multa na 500. Ang mga kriminal na to, talagang nakakainis na sobra. Wala akong kasalanan, bakit niyo ako pinapahamak? May nagbabayad ng malaking halaga para ipapatay ka. FG na mahal na ginagalang, ang anak ko walang kasalanan. Hindi niya magagawa yan kailanman. Tari Laozhou. Laozhou, Tari. Kitang-kita at trahedya na nakaraang buhay. Sa buhay na ito, anuman ang halaga. Hindi ko hahaya. Na may manakit na naman sa nanay at tatay. Kung may paraan ako para makahanap ng ebidensya. Sige, sabihin mo, sabihin mo. anak. Bakit hindi mo nalang hiwalayan si Go Meimei? Hiwalayan. Siya ang unang nangloko at nagtaksil. Ikaw ang humiling ng hiwalayan. Walang mag-isip na mali. Una medyo matanda ka na rin. Yung kapitbahay natin, meron na silang 2 apo. Kami ng tatay mo, ni isa wala pa. Kailangan mong kumilos. Tama. Ano kayang gagawin? Tingnan kayo lang. Ako na. Naku, Ang batang ito, Pag sinabi kasing tungkol sa bata, agad na lang.
Pa. Ma, nandito na AKO. Huwag mo akong tawaging ma. Hindi kita kinikilala, manugang. Sino nagpaakyat? Lumabas. Anak, bakit siya dinala rito? Babaeng walang galang. Nakipag-ugnayan sa iba, pinagtaksila ng asawa. Hindi siya karapat-dapat pumasok sa pamilya ng mga Joe. Mama, Papa, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko sinasadya na siraan si Sao Chen. Naloko rin AKO and I Zhonghe. Patawarin enyo na AKO, please. Sinaktan mo ang anak ko. Halos nakulong siya. Isang sorry lang, tapos pagpapatawad agad? Panaginip lang yan. Noon pa, alaga namin sa iyo sobra-sobra. Tinuring ka naming tunay na anak. Pero ano ang ginawa mo? Nakipagsabuatan ka pa sa iba para siraan ang anak ko. Isa kang traidor. Alam ko namang may mali ako, pero hindi ba parusa na yung makulong ako na 10 araw? Paano ba talaga ang gagawin ko para mapatawad niyo ako? Yan ang nararapat sa'yo. Tumigil ka sa pagsasalita dahil bumalik ka. Ayusin mo agad, maghiwalay kayo ng anak ko. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Ngayong araw mismo, kailangan mag-divorce kayo ng anak ko. Divorce? Hindi ako pumapayag. Hindi mo na maitatanggi yan. Kahit ayaw mo, hindi ko papayagan na tumapak ka sa pamilya namin. Ginawa mo na ang mga nakakahiya. Anong karapatan mo pang makipagpilit sa anak ko? Dahil bantis ako. Kahit hindi niyo ako mapatawad, isipin niyo naman ang bata sa tiyan ko. Dugong pamilya niyo siya. Talaga bang ganito kayo kamanhid? Totobiya yang sinabi mo? Ayan, ginamit mo na ang ganyang taktika. Zhou Chan, panizay kayo. Pero hindi ikaw ang ama ng bata. Si Hije ang tatay. Oh, ano? Nasorpresa ka ba ng sobra? Zhouchen. Patay na ang tatay mo, baliw na nanay mo, at ikaw nasa kulungan lang. Kapit lang sa buhay na parang mamatay na. Mga hayop kayo. Hindi kayo magkakaroon ng magandang Dinadala ni Gumimi ang anak sa labas. Gusto lang niyang makuha ulit ang tiwala ng mga magulang niya. Pero hindi pa oras pa ilantad ang katotohanan. Kailangan magsakripisyo pa saglit para sa mga magulang. pinagtaksilan mo ang anak ko. Sino ang nakakaalam kung anak ng pamilya Joe ang bata? Kung hindi kayo naniniwala, pagkatapos ipanganak ang bata, pwede naman magpadna test. Ganun nga. Pero kahit lumabas na hindi anak ng pamilya Sao, hindi niyo na rin siya makikita. Kung ganun, hintayin na lang na may panganak ang bata saka natin pag-usapan. Una, ang bata inosente yan. Ang problema ng mga matatanda, huwag nating idamay ang bata, tama ba? Kung ganito, hayaan na lang siya. Pahinga ka, ha? Pag-usapan lahat pagkatapos ipanganak ang bata. Salamat, Ma at Pa. Mimi kakalabas ka lang, di ka pa kumain DBA? Di pwedeng gumagutom ang bata. Halika. Maupo ka. Yupo. Yupio ka, dahan-dahan ling. Gagawin ko ng sabaw ng isda. Antay ka dito. Salamat, Ma. Huwag mo nang sisihin ang nanay mo. Sa huli, anak mo rin naman siya. Huwag kang mag-alala, alam ko na. Umupo muna kayong dalawa. Ako ang tutulong sa... Sige, May naisip ka bang paraan? kaysa patuloy na hawakan sila ng walang ebidensya, mas mabuti pang hayaan silang lumabas. Sa kalaunan, tiyak na may iwan silang bakas. Gusto mo bang gapinan sila? Tama. Hindi nila ako susuko kay Zhanghe dahil sa pagkakamaling ito. Sa pagkakakilala ko kay Zhanghe, sinira ang plano niya ngayon. Siguradong may galit siya sa akin. Susunod na hakbang niya, siguradong ako ang tinatarget. Kang patawarin kayo siya, SI, Gumimi, at magunwaring lumapit sa kanila. Maari akong magtipon ng impormasyon sa pagkakataong iyon. Siguradong may hawak tayong ebidensya laban sa kanila. Ito, Pero naisip mo ba? Kung mabigo ang misyon na ito, pagkatapo, siguradong mag-ingat na sila.
habang ginagawa. Kapag nabunyag, buhay mo ang nakataya. Siyempre alam ko. Noong nakaraan, sinira nila ang buhay ko. Ngayon, kahit ano mangyari, hindi ko hahayaang makatakas sila. Makikipagtulungan ako sa inyo. Hindi ba tungkulin natin bilang mamamayan ang tumulong? Kung lahat may parehong pananaw tulad mo, mas magiging madali ang trabaho namin. Zushen. Sana maganda ang ating pagtutulungan. Pero, kahit mahalaga ang misyon na ito, kapag nakita na hindi kontrolado ang sitwasyon, kailangan mo kami abisuhan pa sa reski. Tondan mo. Ang buhay ay hindi biro. Naiintindihan kayo. Susunod, nagsimula na ang laro. Ipapakita ko kung ano pa ang kaya nyo. Andiyan na si Dragon Brother, sie sang he. Dragon Brother. Kapatid. Sijna. Nagkamali ako, hindi na ulitin. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Dragon. Hindi ko kasalanan ang nangyari ngayon. Hindi ko rin alam kung paanong nalaman ni Zhao Chen yung plano ko ng mas maaga. Siguradong may nagbigay ng impormasyon sa kanya ng palihim. Tayo-tayo lang naman ang nakakaalam nito. Ang ibig mong sabihin, ako ang nagkanulo sa'yo. Dragon, hindi kayo kaya. Hindi kayo kaya. Hindi ko ibig sabihin ito, Dragon. Alam mo ba, sinira mo ang lahat. Dahil sa'yo, natatakot na ang mga kliyente na makipagtrabaho sa akin. Ang perang nawala, sapat na pa maibili ng 10 buhay mo. Dragon. Siya ang may kasalanan. Hindi kasalanan kayo, Dragon. Dragon. Nagmamakaawa, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko, babawiin ko ang pera. Ako mismo ang magpapalago nito. Sa ngayon, pakikinggan muna kita. Kung hindi, matagal na kitang tinapos. Salamat, Kuya Dragon. Si Ushenyata. Ang lakas ng loob sirain ang plano ko. Lausan. Magpadala ka ng tao. Bigyan mo siya ng leksyon. Oo. Zhao Chen. Kung mahirap paasakin, Huwag mo na asahang magiging madali para sa'yo. Mahal. Ang tagal na nung huli nating ginawa ito. Sigurado akong hirap na hirap ka na. Hayaan mong marelas ka. Huli na masyado ang gabi. Magpahinga ka ng maaga. Alam ko, hindi mo pa rin ako kayang patawarin. Hindi ko talaga sinasadya na saktan ka. Naloko lang AKO and I Zhonghe. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad. Sinira mo ang buhay ko at pamilya ko. Siyempre, hindi ako maniniwala. Nakakainis ka lang kapag nakikita kita ngayon. Pero hindi pa oras. Mali ang akala mo. Natatakot ako makaapekto sa batang nasa tiyan mo. Toda hindi mo AKO niloloko? Unaman, alam mo naman kung gaano kahalaga ang batang ito sa pamilya natin ngayon. Gusto mo yung bag? Binili ko para sa'yo. Punahan mo. Alam kayo na ikaw ang pinakamabait sa akin. Mukhang naniwala talaga ang inutil. Ang bata ay kanya.
Nakakatawa. Bro Nabanga, AKO. Sadyang Binanga Kita. Anong gagawin mo ngayon? Ikaw pala. Sinabi KO na. Lalabas AKO agad. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakulong ng ilang araw. Hindi pa tapos ang usapan natin. Kung hindi mo ako inaaway, paano ako mapapahama? Tingnan mo, sarili mo, ulit-ulit ka bang gumawa ng masama? Ano ba, nadulas ka sa lakad o kinagat ka ng aso? Kung hindi mo na kaya, punta ka na lang sa ospital. Paano kung mamatay ka dahil diyan? Siguradong di ako makakatulog ng maayos mamayang gabi. Cute ka talaga. Najing ganito AKO dahil sayo lang naman. Sinasabi kayo di pa tayo tapos. Nga pala, kasama na rin yung dalawang matanda sa bahay mo. Lahat sila kasama mo sa kapahamakan. Saiji, gumanti ka kung gusto mo. Pero pag ginalaw mo ang mga magulang ko, hindi kita palalampasin. E di magulo ko sila, anong magagawa mo sakin? Sa PKO, kung may masamang mangyari sa kanila, siguradong papasakan kita ng sobra-sobra. Sinong tinatakot mo? Subukan patayin ako ngayon. Duwag ka, kaya mo BA? Alam ko na, hindi mo magagawa kasi duwag ka. Ang ganitong tao, kunwari inaalagaan ang reputasyon. Ang toto? Duwag ka lang. Hindi ako katulad mo, basura. Hinding-hindi ako gagawa ng illegal na bagay. Makinig kang mabuti. Darating din ang araw. Mismo ang magdadala sa'yo sa loob. Tingnan natin, kung sino ang tatawa sa huli. Tama nga pala. May regalo na dadating sa'yo ngayon. Sana magastyahin mo. Mr. Zhou, nasusunog ang bodega natin. Mahigit 500,000 ang nawala. Paano biglang nagkasunog? Tinawag na ba ang pulis? Nasa lugar ang otoridad at bombero. Pero lahat ng CCTV sa lugar nasira. Mukhang sinadya ang sunog. May parating na regalo. Sana magustuhan mo ito. Mr. Zhou, anong gagawin natin ngayon? Hayaan ang autoridad ang mag-ayos nito. May ginagawa ako, huwag gambaling. Sige po. Mukhang may nagpakita ng tunay na kulay. Tingnan kayo na kung sino ito. Hindi ba't nagkasundo tayo na huwag magpakita lately? Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Huwag mo nang itanong. Kakalabas ko lang mula sa loob. Pumunta sa Spades Bar, nakipagkita kay Dragon. Dahil pumalpak ang nangyari, malaking lugi, kaya sermon ni Dragon sakin. Kasalanan ni Zhao Chen na inutil. Kung hindi niya tayo sinadyagulangan, matagal na nating nakuha ang pera. Walang problema. May lakas siyang sirain ang plano ni Dragon bro. Ang walang kwentang yan, hindi matatapos ang usapan na to. Sigurado akong natanggap na niya ang regalo natin ngayon. Si Zhao Chen ang dapat sisihin, walang kwenta. Kung hindi niya tayo gulangan, matagal na sana nating nakuha ang pera. Walang problema. May lakas siyang sirain ang plano ni Dragon bro. Ang walang kwentang yan, hindi matatapos ang usapan. Naniniwala na tanggap na niya ito ngayon. Ang regalo na iyon. Nang bumalik ka na yan. Hindi ba sila nagduda sa'yo? Sa simula, pinilit akong mag-divorce. Pero nung malaman nilang buntis ako, bigla naman akong parang naging mahalaga sa kanila. Si Zhou Chen pa na bumalayang bag para sa akin.
Oy, tingnan mo na. Kung malaman nung dalawang matanda na itong bata sa tiyan ko ay anak ko, hindi kaya sila magalit ng sobra, tapos sigurado si Zhao Chen pupunta sa'yo para maghalughog. Sinabi ko yun nang walang isip. Sino mag-akala na maniniwala sila? Kasalanan nila, Tenga. Anong pakay mo? Si Zhao Chen. Dahil sa kanya, bugbog ako. Di kayo siya kaya. Kaya ang asawa na lang niya ang papatulan ko. Dahan-dahan ling. May bata pa sa tiyan niya. Black Spade Bar. Kuya Long. Sa mga balita, May malaking kaso sa syudad. Ang suspe, si Tanglong. Paliyaw, Dragon. May-ari ng Black Spade Bar, pero hawak rin niya ang ilang mga pier, kabilang ang Dalawang Mundo Hill. Sangkot sa smuggling, panloloko, at panginikil. Sa wakas, nahuli rin kita. Captain John, nahanap ko na ang utak sa likod nito. Tunay na pangalan, Tanglong, Palayaw, Dragon, may-ari ng Black Spade Bar. Pwede mo nang imbestigahan. bilis, magsagawa na ang may-ari ng Black Spade, Tanglong, tawag na Dragon Bro. Nanap na. Ayon sa datos, malinis ang pagkakakilanlan. Bukod sa ilang kaso ng pakikipag-away, wala nang ibang paglabag. Ushen. Sigurado sa pinanggalingan ng balita mo? Baka nakamali ka lang. Tiyak tama ang impormasyon. Kung di naniniwala, pumunta sa Liangji Mountain. May sorpresa doon. Sige, n'entendions kao. Maghanda na, pumunta sa bundok ng Dalawang Mundo. Sigurado ang balita. Kung duda, punta sa bundok ng Dalawang Mundo. May sorpresa doon. Maghanda na, pumunta sa bundok ng Dalawang Mundo. Huwag kayong gumalaw, lahat ng nasa enforcement bureau, magtaas ng kamay at umupo. Kapitan, puro mga mamahaling produktong gawa sa hayo ang mga kargamento. Ang kantidad at halaga nito ay umaabot ng milyon-milyon. Itabi ang lahat ng yan. Isamang mga tao at kargamento, ikulong. Dalang sila. Mukhang napakalihim ng paraan ng taong ito. Walang palatandaan na magpapahama. Kung hindi dahil kay Zhao Chen malamang hindi natin mahuhuli kahit ang buntot nila. Kapitan, Ano sa tingin mo? dakpin na natin agad ang tao na ito? Hindi. Matagal nang nagtatago ang taong ito. May malalim na koneksyon ang grupo sa likuran niya. Huwag muna siyang guluhin. Ganito kayo. Magpadala ng tao, patutukan siya. Siguraduhin hindi tayo madiskubre. Kuya Dragon, masama ang balita. Nalaman ng tagapamahala ang sikreto nating beses sa bundok. Kinuha nila ang kaibigan at kargamento. Ano? Paano nangyari? Paano nalaman ng mga tagapamahala tungkol sa Dalawang Mundo? Tahimik ang Dalawang Mundo nitong mga taon. Biglang nagkaroon ng problema. Siguradong may nagbulgar. Sinong may lakas ng loob para magtaksil sa akin? Mga tauhan ko bihira gumawa ng mali. Si Zhang He ang naiba. Kakapalayan niya mula sa kulungan, baka siya ang dahilan. Punta kayo. Dalhin niyo siya dito. Kuya. Dahan-dahan ling. Kuya Dragon, hinahanap niyo po ako. Bagbugin niyo siya. Huwag na, Kuya Dragon. Tama na, huwag niyo na akong bugbog. Kuya Dragon, fake it nayo AKO binyibug? Wala akong ginawang masama nitong nakaraang araw. Kuya Dragon, naku pa, Kuya Dragon. Naride ng mga tagabatas ang Dalawang Mundo. Sabihin mo, ikaw ba ang may gawa? Kuya Dragon, wala po akong kasalanan. Hindi ko talaga ginawa yan. Patayin niyo na ako, hindi ko kayang traidorin kayo. Ikaw lang ang may kontak sa mga pulis kamakailan. Ang tigas pa ng ulo mo. Dragon, maling akala niyo lang ito. Nalock up ako, 10 araw lang naman. wala akong sinabi, hindi ko ginawa. Kung hindi ikaw, sinong gumawa? Hindi kayo rin alam. Kuya Dragon, alam kayo na. Hanap kayo ng tao para targetin ang bodega ni Zhao Chen. Pagkatapos sa Dalawang Mundo bundok, nahuli ng enforcer. Paanong ganitong kakoinsidente? Siguradong kalakohin and I Zhao Chen yen. Paano niya nalaman ang tungkol sa Dalawang Mundo na bundok? Ikaw ba ang nagsabi sa kanya? Kuya Dragon, hindi ko talaga sinabi. Dahil sa kanya pumalpak ang plano, kaya gusto ko na siyang alisin. Paano ko sasabihin yun sa kanya? Paano naman ito nangyari?
Hanapin mo pa sa akin. Gusto kong malaman kung sino ang traidor. Si Boss Dragon, bilis, bilis. Dalawang beses na. Malaki ang nawala sa akin. Di makakataka yung. May bahagi ka sa pagkakamali. Sabihin mo, Anong dapat gawin? Boss Dragon. Ako ang may kasalanan noon. Handa kong itama ang maling nagawa ko. Sunod lang ako sa inyo, okay ba? Mukang matino kapianamon. Mais parating na shipment galing bro. Ikaw na ang bahala dyan. Kung magkakamali ka ulit ngayon, lahat ng kasalanan mo, bago at luma, naiintindihan mo? Opo, Kuya Dragon. Kayo na ang bahala kung magkamali pa ako. Gagawin ko ang lahat, huwag po kayong mag-alala. Zhou-Chen. Hinding-hindi kita palalampasin. Value copy eh? Ba't ka pumunta dito hanapin ako? Nalaman ng dalawang matanda, tapos na tayo. Ikaw cute ka talaga. Ang lakas ng loob mong taksilin ako, ha? Ano na naman tong kalikawan mo? Noong huli, paano nalaman ni Zhao Chen ang plano natin? Tapos ginawan tayo ng bitag. Yung kargamento sa Chansing Port, nahuli ng enforcement. Sabi nila, ikaw ang naglaglag. Toto BA? Toto BA? May sakit ka ba sa Utah? Kung ako ang naglaglag, edi tapos na rin ako. Pwede bang magasin ka? Paano niya nalaman? Tinatanong mo ako, sino ang tatanungin ko? Baby. Dalawang bagay lang ito. Malaking talo. Galit na galit SI Kuya Dragon. Pinapupunta niya ako ng panibagong batch galing sa labas para bumawi. Bobby, pakiusap, tulungan mo ako kahit ngayon lang. Hindi pwede. Huli nating ginawa, baka bantay pa ang enforcement team sa atin. Tag nalaman to, tapos na tayo. Oy! Huwag kalimutan ang ginawa natin dati. Kapag nagka-problema ako, hindi ka tatagal. Eh anong gagawin ko ngayon? Sweetheart. Naayos ko na ang lahat. Ibigay ang shipping documents ni Zhao Chen at susi ng bodega. Magagamit ko ang shipping route ng kumpanya niya para maipasok yung mga goods. Pag natuklasan man ng mga enforcer, si Zhao Chen pa rin ang kakasuhan. Paano to? Kapag nalaman ni Zhao Chen, anong gagawin ko? Ang taong yun, sobrang kakaiba talaga ngayon. Kaya mahal. Kailangan mo talagang bantayan siyang maigi. Basta hindi niya alam. Walang mangyayaring masama. Sige na. Halika na, Maymay. Ito ang niluto kong sabaw para sa'yo. Uminom ka ng marami. Maganda to. Salamat, ma. Awo na pala, ma. Pasam gia darting na raw. Baka mag-business trip kayo. Kaya huwag nyo na akong hintayin sa pagkain, ha? Mag-business trip ka? Ano, ayaw mo ba akong umalis? Kung ayaw mo, hindi na lang ako aalis. Hindi, nagtatanong lang ako. Mahalaga ang trabaho sa kumpanya. Gawin mo ang dapat mong gawin. Alagaan namin ang bahay, ako at si Ma. Walang dapat ipag-alala. Busag AKO, mauna na, may trabaho pa sa opisina. Mag-ingat ka sa daan. Sandali lang. May kailangan ka pa, BA? Sabay tayo pumunta sa opisina. Naiwan kayo yung gamit, kunin kayo na. Ano yang bagay na sobrang importante? Buntis ka, hayaan na lang si Xiao Chen magdala niyan para sa'yo. Ay, ma. Sa bahay lang ako, sobrang nabuburyong na. Sakto, lalabas na rin ako pa. Sige na. Xiao Chen, siguraduhin mong alagaan si Mimi, ha? Dahil may baby siya, huwag maging pabaya ha. Mom, Dad, huwag kayong mag-alala. Alagaan ko siya na maayos. Tara na. May client ako, hindi na ako makakasama sa Epsilon. Pagkapasok mo, umuwi ka agad ha. Si Jay, mag-ingat ka sa pag-drive, huwag masyadong mapagod, magpahinga ka rin. Huwag ka nang mag-alala. Alagaan ko ang sarili ko.
Sa wakas, natapos na. Ano sa tingin mo? Mr. Zhou, Ginawa ko na ang sinabi nyo. Nakuha na ni MS Go ang susi ng bodega nang walang nakapansin. Sige, naiintindihan kayo. Huwag sabihin ito kanino. Naintindihan. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Huwag niyong bigin ang mga inaasahan ko sa inyo. baby. Neos na BA? Nandito na lahat ng gusto mo. Ang galing. Tika walang nakapansin, DBA? Huwag kang mag-alala. Sigurado ako, pinili ko kunin to habang break sila. Ah, baby. Sa mga nakaraang araw, bantayan mo ng maayos si Zhao Chen. Huwag mong hayaan siyang makahalata ng anuman. Hindi, nasa business trip na siya. Business trip. Ang sakto naman. Baka may naramdaman siya. Imposible. Bago kinuha ang gamit, sinabi niyang alis siya para mag-business trip. At saka, tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Paano niya malalaman? May superpowers ba siya? Una, makhang masayado kayo lang inaisip. Business trip. Ang sakto naman. Hindi kaya may napansin siya? Imposible. Bago kinuha ang gamit, sinabi niyang magbibiyahe. At isa pa, tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. May super hearing BA siya, Awana? Nga naman. Mukhang nag-o-overthink lang ako. Boss Dragon, A58888888. Dito ready na, magpapadala kami. Darating ang shipment alas 12 ng gabi. Mahalaga itong kargamento. Siguraduhin walang sablay. Boss Dragon, huwag magalala. Sisiguraduhin kung walang kapalpakan dito. Haha. Noong huli, suwerte lang niya yung walang kwenta na yun. Pag natapos ang batch ng produkto, papalakarin ko si Dragon para ilagay siya sa kulungan. Huwag mong kalimutan. Ang sabi mo, akin ang kumpanya. Mahal. Huwag kang mag-alala dyan. Kapag natapos na natin yung dalawang matanda, pwede na nating gastusin ang pera niya, gamitin ang kotse niya, at tumira sa mansyon niya. Sayang. Hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon. Captain Jean, Mamayang Alastos. Sa bodega sa hilaga ng lungsod, malaking isda ang nahuli. Maghanda na sa pagsara ng lambat. Dilizan Nayo. Bawal kumilo, magluod. Mga tagapagpatupad ng batas, tumakbo. Zhang He, iniimbestigahan ka namin dahil sa illegal na smuggling. Ngayon, opisyal ka naming inaaresto. Zhang He, pinaghihinalaan ka ng smuggling. Ngayong, formal ka inaresto. Nakakainis. Ano ba talaga nangyayari? Paano nalaman ng mga pulis? Hindi. Paano nyo nalaman nandito ako? Kung may sasabihin ka, sabihin sa istasyon, dalang siya. Sandali lang. Anong kasalanan ko? Bakit nyo ako hinuhuli? Kung wala kasalanan, bakit tumatakbo? Ang dami nyo kasi. Natakot ako, hindi ko na kinaya. Sige na, magsabi ka na ng totoo. Hindi mo ba alam kung ano ang laman ng sasakyan mo? Alam kayo naman. Ang laman ng sasakyan ko ay mga laruan na imported mula abroad. Anong maroon? Saan sa batas nakasulat na bawal maglagay ng laruan sa kotse? Siege. Hintayin mo lang, tapusin, tingnan kung makakapagsalita ka pa. Inspeksyon ng sasakyan. Sage, suriin nyo. Salamat sa trabaho, kasamahan. Salamat. Kapitan, Laman ng sasakyan puro laruan, walang natagpuang kahinahinala. Ipagpatuloy ang wala rin sa driver's seat.
Wala nakitang anuman sa ilalim ng Ano? Paano nangyari iyon? Salamat sa pagod nyo, mga kasama. Zhang niloloko mo kami. Captain Zhang. Wala akong sinasabing ganoon. Sabi ko, laruan ang laman ng sasakyan. Kayo ang ayaw maniwala. Paano nyo ako maikakabit dito? Baka nagkamali talaga ang impormasyon? Halata na ang resulta, wala akong ginawang masama, Captain Zhang. Pwede na siguro kaming umalis. Zhang sinasabi ka sa Huwag kang masyadong mayabang. Balang araw, mahuhuli rin kita sa kalokohan mo, at saka kita ipapasa sa batas para maparusahan. Captain Zhang, mali ang akusasyon mo. Huwarang mamamayan akong 5 bituin. Paano ako makakagawa ng krimen? Pakiusap mga alagad ng batas, sana mas maingat kayo. Wala sanang maulit na maling pagdaki. Mga kasama, sakay na. Tara. Sandali lang. Sana mas maingat kayo sa susunod. Wala nang maulit na pagdaki. Mga kasama, sakay na. Tara. Sanali lang. Zhao Chen, di ba nasa trabaho ka sa ibang lugar? Ikaw ba ang nag-report laban sa Tama, ikaw na ito. Sinabi ko na dadalhin kita sa kulungan. At siguradong hindi ako lilihis sa sinabi ko. Paano mo nalaman ang balita? May sarili akong paraan. Zhao Chen, minamalit kita. Pero, Hindi mo iniisip na ganito. matatalo muna ako, di ba? Nakakatawa nga, wala akong kasalanan. Anong karapatan mong hulihin ako? May ebidensya ba kayo? Ushen, Sinuri ang buong kotse, wala kaming nakitang kahina-hinala. Gusto mong labanan ako? Malayo pa ang abot mo. Ang katotohanan, ikaw lang ang gumagawa ng kwento para siraan ako. Team Leader Zhang, bilisan mo na at hulihin ang masamang tao na ito. Ushen, Kung wala kayong tiyak na ebidensya, kapag siya'y nagpilit maghabol, baka, Sigurado ka lagi. Inaisipin mo na, okay, calm. Siyempre, kasi ang laman ng sasakyan ko, mga laruan lang. Ikaw talaga. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, maaring pag-isipan ko na huwag na kitang panagutin. Ano, kaya mo ba? Mauna kong malalaman ang balita. Kaya imposible nilang baguhin ang plano. Paano hindi nila makita, maliban na lang kung Huwag kang gumalaw. Paano ka nakapasok dito? na-frame lang ako. Lahat dito, yun ang sinasabi. ikaw. Nag-deliver ng gamit, sumabog sa highway. Sa loob ng gulong. Puro pulbos. Malas kayo talaga. Nga, malas mo. Nakapag-isip ka na ba? Lumuhod ka na lang at mag-sorry sa akin. O kaya, damahin mo kung ano ang pakiramdam ng makulong. Maaga kang tumawa. Alam ko kung nasaan ang gamit. O kaya, damahin mo kung ano ang pakiramdam ng makulong. Maaga kang tumawa. Alam ko kung nasaan ang gamit. Imposible. Alam niya ang balita tungkol sa delivery. Lugar na taguan ng gamit. Ako lang ang nakakaalam. Siguradong niloloko niya lang ako. Huwag kang takutin, Zhao-chan. Sabi ko na, ang laman ng kotse ko ay mga laruan lang. Kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo itong suriin ngayon. Pero kung wala kayong makita, ikaw ang makukulong. Kapag may nahana, alam mo ba kung anong parusa ang kakaharapin mo? Ikaw ang dapat mag-isip ng mga kahihinatnan. Ikaw, Zhao-chan. Sige. Sa namamaya, matigas pa rin ang loob mo. Zhou-chun, alam MOBA talaga. Dito sa sasakyan na to. Pero kinilala at sinuri namin ang buong sasakyan. Wala kaming nahana. Team Captain John, may lugar na nakalimutan mo, lihim at mapanlinla. Kadalasan, ang mga tao, hindi niya talaga inasahan. Gulong ang ibig mong sabihin. Ew. Hindi ko inasahan, pero mayroon kang talino. Kung hindi lang ako nag-aalala at dumayo pa rito, alagang makakatakas ka, maliit na tadpole. Billy, Sandali, ang laman ng kots ko ay mga laruan. Kung gagawin nyo ito, pagmamalupit at pinsala sa ari-ariang pangsibilyan. Gulong lang naman yan, kaya kong bayaran. Hindi lang ilan, kahit 10 o daan-daan, babayaran ko para sa inyo. Sa pagkataranta mo, ano ang ibig sabihin nito? Natatake ka ba? Ikaw. Paano ako magkakakonsensya? Kapitan Zhang, huwag kang maniwala sa sinasabi ng taong to. Kung gagawin nyo yan, ipapahayag ko lahat sa media. Kapitan, Gawin ang pagbaklas. Kung may problema, ako ang bahala. Kapitan Zhang, Huwag kang maniwala sa sinasabi ng taong to. Kung gagawin nyo yan, ipapahayag ko lahat sa media. Kapitan, buwag. Kung may problema sa susunod, Ako bahala. Huwag buwagin.
Ano ba ito? Marahas na pagpatupad ng batas. Nahanap ng kapitan. Pinagsama, abot ng 50 kilo. Ang mga hinayupak na kriminal. Ilang pamilya ang sinira nila? Zangi. Ikaw mismo ang lumapit at Alam mo ba ang bilang na ito? sapat pa barilin ka 10 beses. May mga tao talaga na dapat mamatay. Pero hindi ako dapat mamatay. Nauli kawis evidencia. Ang lakas pa ng loob mong magpaliwanag. Driver lang ako, wala akong alam, ang dapat niyong hulihin. Siya dapat. Anong ibig mong sabihin? Madali lang ang ibig sabihin, lahat ng ito, plano niya. Kung hindi, paano siya malalaman na nandito? At paano pa niya malalaman kung nasaan ang mga gamit? Bukod pa dyan, ang ruta ng kargamento, bodega, pati na rin ang sasakyang ito, lahat iyan mula sa kumpanya niya. Kung hindi siya, sino pa ba? Kita na ang ebidensya, magdadahilan ka pa? Akala mo, Tongakami? Captain Zhang. Kung di kayo naniniwala, may dokumento ako dito. Kung titingnan ninyo, mauunawaan ninyo. Zhou Chun. Ano ang nangyayari dito? Gusto ko ng makatuwirang paliwanag mula sa iyo. Totoo, ang dokumento ay mula sa amin. Kita nyo, inaamin na niya mismo. Ako ang sinisiraan niya, pati yung dati pang insidente, gawa din niya. Totoong may sala sa likod nito. Siya dapat ang hulihin ninyo. Siya iyon, huwag kang magmadali. Hindi pa ako tapos magsalita. Tagapag-alaga Zhang, ang dokumentong ito ay sa kumpanya namin, pero hindi namin inilabas. Ninakaw ito ng iba. Kaya wala itong anumang legalidad. Tagapag-alaga Zhang, ang dokumento ay sa kumpanya namin, pero hindi namin inilabas. Ninakaw ito ng iba. Kaya wala itong anumang legalidad. Walang legalidad, tapos. Nakasaad ng malinaw sa dokumento na may selyo ito mula sa kumpanya nyo. Gusto mo pa bang magdahilan ngayon? Xiaochen, may ebidensya ka ba? Siempre Marone. Tulungan mo akong makuha ang dokumento ng kargamento at susi ng bodega. Magagamit ko ang ruta ng kargamento nila para maipasok ang mga kalakal. Kahit mahuli ng mga autoridad, si Zhao Chen ang magkakaproblema. Sa wakas, tapos na. Siya at Gumimi nagkutsabahan para nakawin dokumento ng kumpanya at susi ng bodega. Ginawa nila yan para siraan ako. Ang mga kontrabando na ito, sa kanya in lahat ito. Zangi. May sasabihin pa ba? Ikaw naglagay ang surveillance kay Guamimi? Sisihin sarili nyo, wala kayong utak. Nasira nyo na ako minsan. Bakit ko kayo basta-basta paniniwalaan? Sanadya mo, gusto mo akong siraan, di ba? Lalaban AKO sa'yo. Maging maayos, huwag kang Zangi. Ngayon ko opisyal ipinapaalam, ikaw ay inaresto dahil sa hinalang smuggling ng bawal na bagay. Ang haharapin mo. Ay ang hatol ng batas. Zangi. Ngayon ipinapaalam na ikaw ay inaresto dahil sa hinalang smuggling ng bawal na bagay. Ang haharapin mo ay ang hatol ng batas. Hindi tama. Kahit ganito pa man. Saan nakatago ang gamit, ako lang nakakaalam. Paano mo nalaman? Sa nakaraang buhay, dahilan kayo kaya nakulong ako ng 10. Inahirapan ako ng todo. Namatay ang tatay ko na may hinanakit. Nabaliw ang nanay ko. Ngayon, sa wakas, dumating na ang oras para magiganti. Ikaw. Zhang He, alam mo ba kung anong pakiramdam ang mabubo, mapasama, kutyain ng lahat habang nasa kulungan? Anong klaseng hirap iyon? Lahat ito ikaw ang may sala. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nahuli. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Huwag kang matakot. Pagpasok mo doon, malalaman mo rin. Akala mo ba panalo ka na dahil dito? Wala kang alam kung sinong nasasangkot mo. Hindi pa tapos ang lahat, kahit pa ako ang mawasak. Hindi maayos ang lagay mo. May mga tao sa likod ko na maghihiganti para sa akin. Kapag dumating ang mas masahol pa ang dinanas mo, 100 beses, 1,000 beses, kin. Huwag kang mag-alala. Siguradong ipapadala ko silang lahat para makasama ka ulit. Dawa na. Pagod na pagod tayo, pero sa wakas may resulta na. Talagang hindi madali ito. La ANG. Talagang salamat sa'yo. Hindi pa oras para magdiwang. Si Zhang He ay maliit na isda. Ang malaking isda ay hindi pa nahuhuli. May plano ka ba? Hindi tayo ang nagmamadali ngayon, kundi sila. Sinira ko ulit ang plano nila. Ngayon, malaki ang nawala sa kanila. Umabot sa milyon-milyong piso. Siguradong hindi na sila mapaka. Basta pumunta sila sa akin. Ito ang pagkakataon natin. Basta makuha ang ebidensya.
Pwede natin silang sabay-sabay dakpin. Pero Zhang team, kailangan magpadala ng tao na magbabante. 24 kagahati pito, hati pamilya. Baka magulas sila. Huwag kang mag-alala. Alam ko na yan kahit hindi mo pa sabihin. Salamat, Zhang team. Ano bang pinagkakaabalahan ni Zhang He na yan? Ang kalokohan sa Liang Jietsan, hindi pa linis, tapos ito na naman, sinira pati shipment. Nahuli na si Zhang He. Nasa pulis na ang gamit, di na maibabalik. Ilang pangyayari ang nangyari. Bilyon ang nawala. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito. May resulta na pinapahanap ko. Lahat ng tauhan ay natsek na, walang natagpuang traidor. Walang silbi. Walang traidor. Bakit palaging may problema? Hindi ka orang alam. Itong bagay itabi muna. Ang mas mahalaga ngayon ay patahimikin si Zhang He. Kung ibubunyag niya lahat ng nangyari. Lahat ay lago. Magpapadala para mag-ayos. Isa, ang pangalan ay parang Zhao Chen. Mukhang hindi siya ganoon kasimple. Si Zhang He, inutil na yun, akala lagi madali siya kalaban. Hindi niya alam. Matigas na bato pala yun. Kahit anong subok, siya pa nasaktan at nabalian ng ngipin. Siya ba ang nasa likod ng lahat nito? Nangyayari nitong huli, may kinalaman sa kanya. Kahit anuman ang hawak niya laban sa atin, kailangan pa rin nating mag-ingat. Hindi na dapat siya makagawa ng gulo. Dadalahin ko na ang mga tao para maitali siya ngayon. Tonga ka ba? Kung nakipagsabuatan siya sa mga enforcer. Siguradong may nagtatanggol sa kanya sa likod. Gumawa ng hakbang sa labas ay kapahamakan. Paano na si Dragon? Negosyante siya, isa siyang negosyante. Negosyanteng naghahanap ng kita. Hindi ako naniniwala. Hindi siya interesado sa pera. Kung may utak siya, sabay-sabay tayong yayaman. Kung wala. Hindi ko atrasan ang dagdag na kasalanan sa kamay ko. Hello, Zhang. Hello, Wuchen. Patay na si Zhang He. Magpapadala ako ng tao pasunduin ka. Sige. Kanina umaga, nakita ng mga pulis sa patrol si Zhang He na patay. Napakagrabe ng pagkamatay niya. Mukhang sinakal siya hanggang mamatay. Sa pag-review namin ng surveillance, siya ang gumawa ng krimen. Inaman niya. May nagbayad sa kanya para patayin si Zhang He. Pero hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito. Wala naman akong ginawa sa inyo. Bakit niyo ako sinasaktan? May nagbabayad ng malaking halaga para kitilin ang buhay mo. Sa nakaraang buhay, sinakal rin ako ng taong ito hanggang mamatay. Hindi ko akalaing sa buhay na ito. Si Zhang He ang namatay. Pwede rin sabihin na karma na iyon. Inaghihinalaan namin. Natatakot si Tanglong ipagkanulo ni Zhang He, kaya nagbayad siya para pumatay. Zhang, Captain, malamang siya na. Ang taong ito ay sobrang kapal ng mukha at ubod ng lupit, Zhao Chen. Nag-alala ba ikaw ang puntiryahin nila? Paano kung Umalis ka na lang dito. Walang problema. Matagal nang inisip ang bagay na yan. Kahit sa nakaraang buhay. Hanamak, ikaw Nina Zhang, hiya ko mimi. Tanglong ang utak sa likod. Kung di ko siya maalis, paano ako magiging panatag? Boss Joe. Ako si Tanglong. Boss Su, ako si Tanglong. Nagkaroon tayo ng kaunting hindi pagkakaintindihan. May ora ka ba? Maupo tayo at mag-usa. Sige. Anong oras at lugar? Mamayang alas 8, Spade Bar. Gusto kong magpunta ka ng mag-isa. Garantizado, Ange Taos Puzo. Siguradong darating ako sa tamang oras. Hindi na mapakali si Tanglong. Inaya niya akong makita alas 8 sa Spade Bar. Magpapadala ako ng tao para protektahan ka. Hindi na, sinabi niya kanina. Ako lang daw ang pumunta. Kung magdala pa ng iba, baka maghinala siya. Sa huli, hindi natin makukuha ang gustong. Zushen. Bagamat mahalaga ang misyon na ito, La ANG ito. dapat isagawa ng pinapanatili ang kaligtasan. Handa kaming sumuporta sa iyo anumang oras. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako susuko sa buhay. Ah, tama pala. Ito, kunin mo ito. Pinakabago itong teknolohiyang ginawa. Kayang hangan nito ang signal jammer at tracker.
Magagamit mo ito sigurado. Salamat, Jean Capitan. Ayusin ko ang operasyon. Ihanda ang sarili mo. Ew. Oh, Mama, nandiyan na si May. Nandito siya, bakit? Sobrang gulo sa labas. Bantayan siya, huwag palabasin. Wala kang alalahanin, anak. Apo kang mahal yan. 24 oras ko siyang binabantayan. Sige, babalik na ako bukas. Atay na si Zhang He. Pagkatapos ayusin si Tanglong gayong ikaw na ang kasunod. Hinahanap ako ng boss niyo. Ibigay ang telepono. Walang problema. Sedge, tuloy ka. Si Boss Zhao ay talagang kagalang-galang. Ikinagagalak kitang makilala. Hindi mo ba binibigyan ng respeto si Kuya Longko? Si Boss Zhao ang bisita ko. Paano ka magsalita? Esensya na, Dragon Bro. Ang mga tauhan ko, puro suntukan at gulo lang ang alam, di sanay sa pakikisama. Sana matandiyan mo, Boss Su. Kung anong sadya mo ngayon, sabihin mo na diretso. Diretso magsalita ang mga kabataan ngayon. Sasabihin ko na rin. Ang nangyari noon, puro kalituhan. Kami. Imbis na mag-away at parehong masaktan, bakit di na lang tayo magkaibigan? Ang tulungan ang nagdadala ng panalo sa lahat. Kalichan? Sinunog mo ang bodega ko. Mapasok ako sa kulungan dahil kay Zhang He. MGA bagi natin. Hindi lang pagkakaintindihan ang solusyon dito. Sinunog ko ang bodega mo. Pero hindi ba sinira mo rin ang tatlong plano ko, na nagdulot ng milyon-milyong aberya? Sa tutulang, talupiaran ako. Tangkol kay Zhang He. Dapat alam mo ang sinapit niya. Ikaw ba talaga ang pumatay sa kanya? Oo. Isang taong walang halaga. Patay na siya at wala ring saysay. Ano ba ang plano mo, Kuya Long? Tama NGA. Isang walang kwentang tao. Mamatay na, di mamatay. Ano ba ang plano mo, Kuya Long? May mga koneksyon at resources ako. Ang kumpanya mo naman, may cargo at warehouse, pati kompletong legal na dokumento. Ang magagandang bagay mula sa abroad. Kapag ibinenta, 10 o 10 beses ang balik. Saka pwede pa tayong magtayo ng offshore company para protection. Ang kita natin. Hating Capital. Isang taon na kita. Pwede ka nang bumili ng 10 ganitong kumpanya. O ano? Pag-isipan mo. Malaki talaga ang kita. Pero ang panganib. Hindi rin biro. Biro lang ni Boss Zhao, wala panganib. Saan galing ang kita? Ngayon, panahon na ng takot mamamatay sa gutom? Nabusog ang matapang, gutom ang duwag. Takot akong gumawa ng masama. Ganyang bagay, hindi ko kayang gawin. Bukod pa diyan. Gusto kong maging mabuting tao. Mabuting tao? Nakipagtulungan ka sa tagapagpatupad ng batas para mahuli si Zhang He. Anong nakuha mo? Isang bandila na sutla. O 500 piso. Ang nakuha ko, bagamat hindi mahalaga sa'yo. Para esekin. Napakahalaga nito. Sige. Kung ayaw ni Boss Zhao makipagtulungan. Hindi kita pipilitan. Mag-USAP na lang tayo. Isa pang bagay. May 1 milyon sa card na ito. Bibilhin ko ang nasa kamay mo. Hindi ko pa alam kung ano ang nasa akin. Na pwedeng magustuhan ni Dragon. Huwag ka nang magkunwari. Kung walang hawak na ebidensya. Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? O baka naman. Gusto ko ng matinong usapan sa'yo. Akala mo talaga negosyante ako. Pero wala talaga sa akin ang hinahanap mo. Ang mga kumontra sa akin nitong mga taon, 3 metro na ang taas ng damo sa libingan nila. Binibigyan kita ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Ganon BA. Marami na palang napatay si Dragon. Nagsasalita ako ng maayos at mapayapa sa'yo. Akala mo talaga negosyante ako.
Pero wala talaga sa akin ang hinahanap mo. Sa mga taon, lahat ng nakikialam sa akin, 3 metro na ang taas ng damo sa kanilang libingan. Binibigyan kita ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Ganito ba? Marami nang kinatay si Dragon. Maraming napatay. Sobra, hindi ko na mabilang. Noong nakaraang taon, may isang tulad mo, batang walang alam na nakikipaghamon. Ginawa ko lang siyang laro, pati asawa niya. Lakas ng loob niya, sinira ang lugar ko. Alam mo ba? Kinabukasan, nagkaroon siya ng aksidente sa kotse, patay agad. Noong isang taon naman, may mag-asawang matatanda na nagsumbong sa akin. Di pa natapos ang gabi. Ginawa silang karne, paang dinurog na lang. Siya ang gumawa nun. Ngayon, wala na silang libingan. Ganyan ang kapalit ng pagkontra sa akin. Kuya Dragon. Ang dami mo nang pinatay. Hindi ako nag-iwan ng ebidensya. Maami akong pinatay. Buhay pa ako hanggang ngayon. Maayos ang lahat. Ang mga pamamaraan ko, hindi maintindihan ng isang mabuting tao tulad mo. Hindi ako interesado sa nangyayari sa inyo. Wala rin sa akin ang hinahanap nyo. Kung kaya mo ako kinausap ngayon dahil sa mga bagay na iyan. Tingin ko, wala nang silbi pa. Sa tingin mo ba kwento lang ang binigay ko sa'yo? Kung ganon. Ayaw mong makipagtulungan, ayaw mo ring magbigay. Sige, magkwentahan tayo. 3 beses kang gumawa ng problema. Nawala ang ilang bilyon. Dapat mo akong paliwanagan, di ba? Anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Bibigay ko sa'yo ang huling pagkakataon. Ibigay mo na lang ang hawak mong bagay. Permahan kasunduang paglilipat ng shares. Kampanya. Isipin na kabayaran sa kin. O kaya, Iwan mo na lang ang buhay mo. O ipasa mo ang hawak mo at pirmahan ang kasunduan sa pagbibigay ng shares. Ange Kumpanya. Isipin mo na kabayaran mo sa kin. O kaya, Iwan mo na lang ang buhay mo. Panabantan mo, BAA. hindi. Inaabisyong lang kita. At saka, Mayroon ka lang 1 minuto para mag-isip ng maayos. Tingnan mo ang oras. Sina Captain Siguro papating na rin sila. Siege. Kuya Dragon. Pipirma na ako. Sanato pa rin mo ang pangako mo. Sa kalye, ganito tayo. Pinakamahalaga ang tiwala. Bigyan mo siya ng mabilis na solusyon. Hindi ka marunong tuparin ang sinabi mo. Sinabi ko sa'yo. Pero siya, hindi naman nagsabi. Huwag kang lumapit. Kuya Dragon, usapan natin magtulungan. Madali lang itong pag-usapan. Ngayon alam mo na ang pagsisisi. Ulina. Ang patay lang ang kayang magtago ng lihim. Gamitin mo ang lakas mo. Parang hindi ka pa kumakain. Hindi ba magaling ka sa pag-iwas? Bakit hindi ka na umiwas? Saan si Kapitan Zhang at ang grupo niya? Kuya Dragon. Paraanin mo ako. Susunod, apayag ako sa iyo. Linisin mo ng maayos. Linisin mo ng maayos. Tumigil ka. Bata en forcé. Walang gumalaw. Itaas ang mga kamay ninyo. Pazawe kang bata. Niloko mo pala ako? Ushen. Aos Kalang BA? Wala.
Kaunting galos lang ito. Tara. Dadalan kita sa ospital. Hindi na. Kaya kayo. Mas importante ang nangyayari. Mas mahalaga to. Alam mo ba? Krimen ang ginagawa mo. Ginoong nakausap ko lang siya sandali. Hindi ganun kaseryoso, usa. Paano umabot sa ganito ang usapan? Ginoong tagapagpatupad ng, huwag kang magsalita ng ganyan. Ni hindi ko siya nilapitan. Ako ang nakasunto. Amin na ako. Luhat. Tao. Pwede niyong kunin. Kung walang ibang usapan. Pupunta na ako, papangasiwaan ang bago kong kumpanya. Mukhang mabibigo kita. Walang bisa ang kontrata mo. Kalokohan. May pirma at tatak mo ito. Ano magiging walang bisa? Bago pumunta, inilipat ko lahat ng ari-arian sa mga magulang ko. Wala akong shares sa kamay ko. Paano kita mababayaran? Niloloko mo ako. Kung walang paghahanda, paano kita haharapin? Siege. Sa round na, tu. Talo na ako. Kung wala na kayong ibang kailangan, maaari na kayong umalis. Huwag niyo akong abalahin sa negosyo ko. Pasensya na. Kailangan mo rin sumama sa amin. Huwag mo akong istorbohin sa negosyo ko. Pasensya na. Kailangan mo rin sumama sa amin. Ginoong tagapagpatupad ng, baka nagkamali kayo. Anong kasalanan ang nagawa ko? Ano ange bazan niyo para ulien ako? Anong kasalanan ang nagawa mo? Hindi ba kanina lang malinaw mong sinabi? Anong sinabi ko? May ebidensya ba kayo? Posible vea. Nasa ilang salita lang. Gusto niyo na akong hatulan? Siyempre may ebidensya kami. Ang mga sinabi mo kanina, ina-record ko lahat. Gagamitin ito bilang ebidensya laban sa'yo. Tinansya ko na. Pinakamababa, arusa ng kamatayan. Kahit palumusot ang gamit mo sa scanner. Mayroon akong signal jammer dito, pati kamaya hindi magbukas. Huwag mo akong bulahin gamit lang kung anumang bagay dyan. Hindi ka pa rin suko, ha? Sige, Yung mga bagay na pinapadala mula sa labas. Pag pinagbenta, 10 o 10 beses ang kita. Pagdating ng panahon, pwede pang magparehistro ng offshore company bilang cover. Maami akong napatay. Dami na, hindi ko mabilang. Noong nakaraang taon may isa ring katulad mo, isang walang takot na bata. ano pa bang masasabi mo na yon? Lakas loob mo talagang gamitin ako, bata. Ano pa bang masasabi mo na yon? Lakas loob mo talagang gamitin ako, bata. Huwag kang mapanggap na kawawa. Mas malayo pa ako sa galing mo. Kung hindi lang dumating si Zhang sa tamang oras kanina, pakakawalan mo ba ako? Galit ko, sana matagal na kitang tinalo. Tama na. Hindi mo ako palalagpasin. Para sa mas magandang buhay sa hinaharap, kailangan muna kitang ipasok doon. Sa hinaharap. Sa hinaharap, huwag kita ang iniisip. Maglaan ka ng panahon para pag-aralan ang pagunlad ng teknolohiya. Ikaw na walang hiya, sisirain kita. Tanglon. Dahil sangkot ka sa pagpupuslit ng bawal na gamit. Pagpate. Pagdukot at iba pang krimen. Gayon. Inaresto ka namin ng opisyal. Hindi ka umaintindihan. Mas pinili mong ipakulong ako kaysa makipagtulungan sa akin. Talaga bang hindi mo mahal ang pera? Siyempre mahal ko ang pera. Pero kung ikukumpara sa pera, mas gusto kong maging mabuting tao. Mabuting tao. Sa panahon ngayon, ang mabubuting tao ay hindi nabibigyan ng hustisya. Wala kang magandang kahihinatnan. Kung ano ang kahihinatnan ko, hindi mo makikita. Dalansia. Ushen. Ayos ba ang braso mo? Hindi naman malala. Magpahinga lang ng ilang araw, gagaling na. Gayon. Ulysse Tanglon. Ang malaking kasong ito ay sa wakas may resulta na. Malaki ang nayambag mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Engate nasa principio, matutugunan yan. Ang hiling ko lang, arusahan siya ng husto. Huwag kang mag-alala. Makatarungan ang hustisya. Walang kawala ang sinumang masama. Wala ka bang ibang hiling? Kung puvida lang sana.
Gusto ko sanang ako mismo ang maghatid kay Gumeme. Kasi naman, asawa kayo siya, DBA? Sige. Walang problema. Ganda ng damit ni Lao Zhao. Oo na nga. Ma, nandito na kayo. Bata ka talaga. Nandito ka na. Paano nangyari ito? Masakit BA? Tingnan mo Lao Zhao. Sino ang gumawa nito? Sinong naglakas loob sa anak ko? Makakatapat siya sa... Ma, maliit na sugat lang ito. Walang problema. Naizanasay ko Mimi? Mahal kayo. Di ba nagbiyahe ka? Bakit naisugan ka? Hanggang kailan mo pa itatago ito? Mahal kayo. Anong sinasabi mo? Hindi kayo maintindihan na. Hindi mo ba talaga naiintindihan? O ayaw mo lang intindihin? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Kagagaling mo lang sa biyahe. Pagod ka, Magpapakulo ako ng tubig. Maligo ka, magpahinga ng maayos. Sige ikaw na. Patay na si Zhang He. Nahuli na rin si Tanglong. Zhang He? Siya yung laging naninira sa'yo dati, si Zhang He. Paano siya namatay? Yung bata na yon, hindi siya mabuting tao. Maraming masamang ginawa kaya nasaktan siya. Anong sinabi mo? Si Zhang He. Patay na siya. Tama. Atay na si Zhang He. Malangkit ka siguro, DBA? Paano nangyari yon? Noong una niloko niya ako para saktan ka. Galit ako sa kanya, ang pagkamatay niya ay nararapat. Bakit kailangang malungkot pa? Grabe, ang tigas ng puso mo. Ang pagkamatay niya ay nararapat lang. Bakit kailangang malungkot pa? Grabe, ang tigas ng puso mo. Kayong dalawa, ang tagal maghain ng plan. Hindi BA, na-test ang samahan. Ngayon, patay na siya. Hindi ka man lang nalulungko. Ikaw talaga, babae. Talagang walang puso. Mahal. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Paano ko naman siya makikipagsabuatan? Huwag mo akong lokin. Alam ko lahat tungkol sa inyo. Kasama na pati ang pag-uwi mo para makuha ang awa ko. Lahat yan para sa plano nyo laban sa akin. Ang mga nangyayari sa inyo. Alam ko ng lahat, malinaw sa akin. Asawa. Yung tungkol dun sa nangyari na loko AKO and I Zhang, hikaya kita ay sana. Bakit ayaw mo akong patawarin? Anak, yung nakaraan, wag nating pag-usapan. Saka buntis pa sa may na yan. Wag mo na siyang sisihin. Walang perpektong tao. Lahat nagkakamali. Alam na ni Maymay ang mali. Sa hinaharap, magpatuloy kayong mabuhay ng... Tati, Nene, hindi ko anak ang bata. Ano? Totobiya yung sinasabi mo? Kung hindi sa'yo, kanino? Tari, Nene. Ang bata ay anak namin ni Zhao Chen. Huwag maniwala sa sinasabi niya. Mahal. Alam kong galit ka sa akin. Pero hindi dapat gawing biro ang bata sa sinapupunan ko. Anak mo siya, sariling dugot laman. Talagang kaya mong maging ganyan kalupit. Anak, ano bang nangyari? Huwag mo kaming takutin ng nanay. Ha? Nene, pasensya na, akong may kasalanan. Niloko ko kayo, ang batang ito ay hindi akin. Anak siya, I Zhang He. Pasensya na, akong may kasalanan. Niloko ko kayo, ang batang ito ay hindi akin. Anak siya, I Zhang He. Itay Nene, hindi kayo niloloko. Ang bata ay anak namin. Siya. Iniwan niya ako. Sinabi niya yun para lang sa akin. Kailangan ko ba talagang ipakita lahat ng ebidensya para aminin mo? Galit ka lang sa akin. Sinasabi mo yan ng sadya para paalisin ako. Sige. Ipapakita ko sa'yo na wala ng pag-asa. Noong una, pinilit mo maghiwalay. Pero nung nalaman mo na buntis ako, bigla akong naging mahalaga sa'yo. Ayan. Si Zhao Chen na, pinulhin AKOing back. Paano mo nakuha ang video? Akala kayo BA pinagkakatawa. Akala ko panga. Na ikaw talaga ang naloko. Kaya nagawa mong iframe ang anak. Hindi ko inaasahan na niloloko mo kami similap. Kasalanan ko, bulag pala ko noon. Nagtiwala ako sa'yo. Traidor na hayop. Imposible. Peking video ito. Ginawa ang AI. Hindi ko sinabi ang bagay na iyon. Peak. Ang susunod na video rin, pick din. Dati, usapan na ibibigay sa akin ang kumpanya. Huwag mag-alala. Kapag natapos natin, Yung dalawang matandang yon. pwede nating gastusin ang Sakyan ang luxury car. at tumira sa mansyon niya. Sakay sa kotse niyang mamahal. Tumira sa mansion niya
Ikaw. Paano mo nakuha ang mga video? Nakalimutan mo na ba ang bag na binigay ko sa'yo? Kaya pala, matagal mo na akong minamanmanan. Hindi mo ba pinag-iisipan ng mabuti? Naloko, mo, AKO daddy. Sa tingin mo ba magtitiwala pa ako ng ganon kadali? Walang hiya kang babae. Mabuti pa ang anak ko sa'yo. Paulit-ulit mo siyang inaloko at siniraan. May konsensya ka pa, biye? Isa kang ingrata, asong di marunong tumanaw ng utak. Tawagan ng pulis, ipahuli siya. Itay. Inay, talagang nagsisisi ako. Parang nawala ako sa sarili ko. Hindi ko dapat ginawa iyon. Hatawaran and huwag kang tatawag ng pulis. Mahal, alam ko na ako ang nagkamali sa'yo. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataong magbagong buhay. Nangangako ako, mula ngayon, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Huli na. Gumeme. Opisyal namin itong ipinaabot dahil sa pagkakasangkot mo sa smuggling, pagnanakaw ng dokumento ng kumpanya at iba pang, ikaw ay inaaresto. Dala, yan. Hindi. Pakiusap. Huwag mo akong kunin, ayoko makulong. Hindi AKO. Karma na yan. Dalawang buhay na alitan. Sa sandaling ito, tapos na ang lahat. Sa nakaraang buhay, ano bang kasalanan ang nagawa namin? Nayan, pinapahirapan pa rin tayo. Anak, sa mga panahong ito, tahimik naghahanda sa likuran. Siguro marami kang tiniis. Ang hirap mo talaga. Tay. Nay. Aos lang, AKO. Lahat ng ito ay tapos na, simula ngayon. Magiging malusog at payapa na ang mga araw natin.